Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos sa mga balita mula kaninang umaga at hanggang ngayon daladala natin ito bago tayo matulog. So, a sort of evaluation ito bago tayo matulog. Yung sinasabi diyan na mayroong dalawang bahagi sa Ebanghelyo, kahit na kunti lang iyan na talata. Ilang talata lang kapatid? 3, 4? Sister, yung nagbasa kanina? 3 talata lang? 5 lang. 5 talata. So, ang unang bahagi ng talata, yung sinasabing pagpasok na, oy, dumating ang iyong ina at yung mga kapatid. Ito yung tandaan natin, yung unang kaparaanan ng pagtawag natin o kinikilala nating ina at mga kapatid, yung biological, yung family, yung natural. O ganun po, dumating si Maria at yung mga kapatiran, hindi naman to biological din at saka natural na anak ni Maria kasi mga kapatid ito na mga kasambahay, mga paryente o kasama sa kanilang barangay, no? Sa Hudyo, ganun ang practice nila na walang ituturing sila na pinsan, kung pinsan man iyan o kapitbahay, ang tawag doon, brothers and sisters pa rin sila sa sinasabing kultura nila. Kultura. Okay, natural iyan. Ngayon, sa pangalawang bahagi, yung sinasabi, ang parte na pangalawa, yung nakapaantig sa atin, yung sinasabing, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Yun po. Ay yung pangalawang bahagi iyan. Kasi kakaiba ang meaning dyan. Ang meaning naman dyan, yung maging ina, spiritual, at maging ama o ina o mga anak, magkapatid tayo ni Jesus sa spiritual na pamamaraan. Ibig sabihin, ano yung kadahilanan? Mga sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, hindi na to natural. Spiritual na ito, spirituality na ito, spiritualidad na ito. Okay po? Yun ang pangalawang parte. Ngayon, sabi ng mga sikta denominasyon, si Mama Mary, dahil hindi kinikilala, itinatanggi ba ni Jesus kasi tinatanong niya, sino ang aking ina? Yun ang tuno ng mga sikta denominasyon. Mali ang mga sikta denominasyon iyon kasi sa parte ng kabilang bahagi yon, yung unang bahagi, natural aspect yon. Sa natural aspect, isa lang si Jesus na anak at yung mga kapatiran niya, mga parinte pala iyon o kasambahay o kabarangay niya. Kasi yun ang pagturing sa kultura ng mga Hudyo. So hindi pala tunay na physical o biological kapatid ni Jesus. Okay? Mali sila. Tapos ito yung pangalawa naman, ay malahat pala tayo mga kapatid at mga ina o mga ama o mga anak kasama ni Jesus dahil sa spiritualidad nga pamaraan, yung sinasabing kung sino lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay? So magtrivia muna tayo sandali. Ano yung sinasabing kalooban ng Diyos? Saan natin mahagilap? Hindi yung sinabing Maria, ibig sabihin karagatan o malawak na kukunan natin ng pansin o referensya. Ang kalooban ng Diyos, saan natin makukuha po? Hindi natin makukuha sa Biblia kasi ang Biblia lang, ang babasahin natin ay malawak ito, maraming chapters saka verse, kabanata at saka talata. So, pupunta tayo sa pinakakongkreto. Ang una po na makukuha na natin ng referensya, ang kalooban ng Diyos, mababasa natin sa 10 Commandments. 10 Commandments. Nalala nyo sa first commandment, first reading kanina, nga si David ay sumasayaw sa kaba ng tipan. Ano yung nilalaman ng kaba ng tipan? May 3 ang nilalaman ng tipan. Unang-una, nandoon yung tapyas ng 10 Commandments nasa loob ng kaba ng tipan. Nga, inaalaya ng pagsayaw, no? Papuri ni David iyon. Ang pangalawang nandoon sa tipan, sa kaba ng tipan, yung sinabing tungkod ni Moses at nandoon din yung manna. Okay? 3 iyon ang nalalaman doon. Sa Ebanghelyo naman natin ngayon, sa spiritual nga pamaraan, nandyan ang tungkod nga si Jesus na mismo ang makapangyarihan. Si Moses at saka si Jesus. Ito ay si Moses nakatanggap galing sa Ama. Ito si Jesus ay nakatanggap galing sa Ama. Si Jesus ay may tungkod, yes, kasi binigyan ng Ama ng kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa kanyang anak. Nandyan na kay Jesus. Ang pangalawa, nga nandyan na kay Jesus, nandoon yung manna. Ano yung manna sa kay Jesus? Nagbibigay buhay. Ano yon? Eucharistia. Yung sakramento, Eucharistia, manna. Okay, nandyan na kay Jesus. Inirealize na niya, napagtanto na kanyang buhay. Kaya nagkaroon siyang Last Supper kasama ng mga apostoles bago siya mamatay. Okay? Ang pangatlo, yung sinasabing 10 Commandments. Ang 10 Commandments po, yung sinasabi ni Jesus, nga ako na nga ito, I am the way,
the truth, and the life. So, sa John 14:6, sabi niya, ako na ito ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pag sinabi nating way, daan, si Jesus na po, buhay iyan, ihemplo natin iyan, masabi na natin na nandoon na ang 10 Commandments po. Pagmamahal ni Jesus, kaparaanan ni Jesus, daan iyan, nasa buhay na, isinabuhay na, pinangatawan na ni Jesus. Yun po ang way. So, nandyan na ni Jesus. Ang tungkod, yung kapangyarihan, tungkod ni Moses, kapangyarihan, authority, ay nandyan na ni Jesus. Ang mana na mismo siya ay siya pa rin ang kaparaanan o daan, sa way, siya pa rin ang mabibigay ng buhay eternal. Nandyan na ni Jesus. Ngayon, arka ng katipan iyan sa Old Testament, nandoon ang tatlo. Sino yung naging arka ng tipan sa New Testament? Si Jesus po ay nasa papaloob sa sinapupunan ni Mama Maria, yung ina ni Jesus. O di ba? O di nandoon na. So ginigalang natin si Mama Mary. Kasi ay kaloob iyan sa sinasabing pariho sa kaba ng tipan na si Jesus. Nandyan sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, nandyan kanya ang pagmamahal ng Diyos, nandyan sa kanya ang Eucharistia, yung mana. Kaya nga si Mama Maria ay naging Ark of the Covenant. Spiritual na ina ng ating inang simbahan. Okay? Ina ni Jesus, ina nating lahat, at ina ng simbahan. Wow! So malawak ang isinasabi dito sa Ebanghelyo pag ganito ang ating pagtutunghay. Natunghayan natin itong ganito kasi talagang tayo ay mga anak, mga ina, o mga ama, o mga kapatid, o mga anak, kapatid kay San Jesus sa kalooban ng Diyos na pagsunod. Ibig sabihin, nasunod natin ang commandments, yung 10 commandments. Ano pa ang sumunod na referensya sa 10 commandments? Maliban sa sinasabing malawak na pagbasa ng Biblia, maliban sa ating pusong nagmamahal. Ano yon? Maliban sa 10 commandments, ang konkreto, yung Our Father. Our Father po. Sabi nga, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, then holy be your name. Sundin ang kalooban mo. So, nandoon, no? Pag magninilay tayo sa Our Father, nandoon po ang sinasabing direkta na kalooban ng Diyos Ama. At inuulit-ulit natin iyan sa dasal, ang Our Father. So, 10 Commandments, Our Father. At yung pangatlo na pinakangkonkrito, yung sinasabing kalooban ng Diyos, yung sacraments sa magitan ng Eucharistia. Kaya nga mana, Eucharistia. So, buhay ni Jesus, buhay nagbigay eternal na walang hanggan, sa atin iyan ipinagkaloob. At sana nawa na tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa 10 Commandments, sa sacraments, at sa Jesus na siya nagbibigay buhay at na nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan at ating kinikilala din sa simbahan na iniwan na kahalili ni Jesus. Talagang tayo po ay ng pagkalooban at nakakataas ito sa ating kalagayan. Bakit po? Kasi kung kayo ay naging ina sa natural niyong mga anak, itinuturing kayong malapit ni Jesus at anong sinasabi? Pag sumunod ikaw ina sa kalooban ng Diyos, tinatawag ka rin na ina ni Jesus. So hindi lang si Maria. Ang inang Maria ay siyang itinuturing ni Jesus na ina niya natural. While o samantalang kayo pong mga ina, itinuturing din ni Jesus, kinikilala niya sa pinakamataas na pagkakilala sa magiging ina niya, spiritual. Kasi ano ang pagdahilan? Kasi kayo din ay sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. So kayo po ay naging ina spiritual ni Jesus. Pinakamataas na yung pagkakilala niya sa inyo. O kayong mga ama, ganun din po. O tayong mga anak, ganun din. Na lahat tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, taimtim ito na pagkakilala ni Jesus ang pagkipagrelasyon niya sa atin. Amen? Pasalamat tayo sa mga mensahe na ito. Maraming salamat po.